Ito na po ang aking credit card guys. Nandito pa rin sa harap ang microchip, ang aking pangalan, at ang payment network which is Visa. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ituturo ko po sa inyo at ipabahagi ang aking karanasan sa pag-apply ng credit card online sa Union Bank. Napakadaling mag-apply guys, walang kahirap-hirap at walang kahit isang dokumento na isasubmit at wala ring proof of income na ni-required. Ang application na ito ay para lamang sa mga may account na sa Union Bank at para sa mga qualified na po na mag-apply nito. Sa mga magtatanong kung gaano katagal na po akong membro or user ng Union Bank, actually guys, nag-apply po ako ng savings account dito sa Union Bank online noong July 2023. At ginawan ko po yan ng tutorial video guys. At ito po yun guys oh. So 1 year sobra na po ako dito sa Union Bank guys mula noong nag-open po ako ng savings account nila. To tell you honestly guys ay hindi ko po ginagamit masyado itong aking account sa Union Bank. Minsan ko lang po itong dinidepositohan. Pag magdideposit ako, mga ilang araw, withdrawin ko na naman. Ilang buwan din itong zero balance guys. Nagtaka na lang ako guys mula noong August 20, 2024 this year, ay may natanggap po akong text galing sa kanila. Qualified daw ako na mag-apply sa kanilang credit card. So dinidma ko muna yun guys dahil may credit card pa po ako sa BPI na binabayaran ko buwan-buwan. At sa mga gusto palang mag-apply ng credit card sa BPI guys, may tutorial video na po ako niyan. Ito po yun guys oh. Ilalagay ko lang po ang link sa description area sa bidyong ito. Pakiclick na lang po sa mga gustong mag-apply. Dito naman sa Union Bank guys, ang link ay ilalagay po nila sa message na isend nila sa atin. So August 20 po ako naka-receive ng text. Pagka September 10 ay in-applyan ko na. Sinubukan ko lang naman na mag-apply guys. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito dahil ipapakita ko rin po sa inyo kung ano ang mga benefits na makuha natin sa kanilang credit card. Kaya bago po tayo magsisimula sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial videos, mga reviews, mga honest experience sa mga online lending app at sa mga credit cards. At marami pa pong iba na i-upload sa aking YouTube channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung text na natanggap ko galing sa Union Bank. As a valued client, you are qualified to apply for a Union Bank Rewards Visa credit card. This exclusive offer lets you enjoy no annual fee for life with free 10,000 points when you spend any amount upon reset of the card. So ito na po yung link guys. At kapag makareceive na po tayo ng ganitong text, i-click lang natin itong link. I-click lang natin itong open guys para didiretso po tayo sa website ng Union Bank. Pero kapag hindi available po itong open, pwede rin itong copy ang i-click natin. And then i-open natin ang ating browser at i-paste natin doon po sa search bar. Itong sa akin guys ay itong open lang ang pinindot ko. Tapos niyan, ito na po ang result. At kapag may ma-receive din tayong message na ganyan guys sa ating email ad, katulad po nito guys oh, i-click lang natin itong apply today. Pareho lang po ang kalalabasan yan guys. Pupunta pa rin tayo sa kanilang website. At ito po ang nakalagay sa kanilang introduction. As a valued Union Bank client, we are happy to inform you that you are qualified to apply for a Union Bank Rewards Visa credit card. No annual fee for life plus free 10,000 points. And then pinindot ko itong okay. No documents and application form required. This offer is exclusive for you and may not be forwarded to another person. So ngayon guys ay pinindot ko na agad itong apply now.
Next po ay kailangan raw nating i-complete ang credit card processing consent form. So kailangan po nating i-agree itong privacy notice guys. Kung gusto nyong basahin yan guys, basahin nyo lang po. Scroll down lang natin guys. I-click natin itong may maliit na bilog para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang privacy notice. At scroll down pa natin guys. At dito sa baba, i-click pa rin natin itong maliit na bilog para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo. Scroll down pa rin natin guys. At may isa pang maliliit na bilog. I-click pa rin natin yan guys para malagyan ng check to prove that we have read and accept the above terms and conditions, credit card fees and charges, and data privacy statement. And then, scroll down pa rin natin guys. Dito sa number 4, ilagay po natin ang ating mobile number na nakaregistered sa ating Union Bank account. And then dito sa number 5, ilagay din natin ang ating email address na nakaregistered sa ating Union Bank account. And then dito sa number 6, ay kailangan nating pindutin itong may dalawang maliliit na box para malagyan ng check. Itong una, by completing and submitting the CCPC form, we understand, consent, and agree that any personal data we provide will be processed accordance with the Data Privacy Act. At itong pangalawa, we affirm that the information provided in this form are true. Pagkatapos nating malagyan ng check itong dalawang box guys, ay i-click na natin itong submit. Thank you very much for submitting your response. Your application will now be processed. You will be notified of the status within 7 to 14 business days. So ganyan lang po kadali ang pag-apply guys. O diba napakadali lang? So ito na po ang aking credit card guys. Kaka-deliver pa lang po ito ngayon. Medyo matagal po siya dumating guys. September 10 po ako nag-apply. Dumating ito dito ngayon sa amin ay October 4 na po. So halos isang buwan ko po itong hinintay. Akala ko nga hindi na-approvean ang aking application. Pagkatapos ko kasing nasubmit ang aking application guys noong September 10, ay wala pong update sa akin ang Union Bank. Wala akong na-receive na text or email kung approve ba ang aking application or rejected ba. Ang note po kasi nila sa akin noong pag-submit po ng aking application ay malalaman po ang status ng aking pag-apply ay within 7 to 14 business days. So mga after 2 weeks ay wala po talaga silang update. So nawala na sa isip ko ang pag-apply ko ng credit card dito. So nabigla na lang ako guys pagka October 4, nag-text na lang yung courier ng card na i-deliver na nila today ang aking credit card. So mga after lunch, tumawag na po yung delivery man sa akin. So yun, maayos na mga pagkaka-deliver ng aking credit card. At free po ang delivery guys ha. Wala po tayong babayaran kahit piso sa nag-deliver. Ang Go 21 pala ang courier ng card guys. So ito na po ang envelope na nilagyan ng card. At nakalagay dito sa envelope guys kung paano natin i-redeem ang mga rewards ng ating card. At nakalagay din dito ang mga pamamaraan sa pag-enjoy ng ating card at ang benefits nito na makukuha natin. So ito na po ang aking credit card guys. Nandito pa rin sa harap ang microchip, ang aking pangalan at ang payment network which is Visa. Sa likod po ng card guys nakalagay ang ating card number, expiration date, at ang CVV or Card Verification Value. At 5 years pala ma-expired ang card na ito guys. Dahil 2024 akong nag-apply, sa 2029 po siya may expire. By the way guys, ang credit limit pala nito guys is 15,000 pesos. At ang cash advance limit ay 7,500 pesos. So 50% sa credit limit ang maaari nating makash out guys or withdraw sa mga ATM machine. At ang statement date nito guys ay every 12 of every month. So sa pizza 12 sa kada buwan ang statement date nito. So ngayon guys, oras na para i-activate natin itong ating card para magamit na natin ito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito inactivate.
ito panoorin nyo. So ayan po guys, sa ating Union Bank account dashboard, i-click lang natin itong activate card. And then pindutin natin itong credit card. And then ilagay po natin dito yung 16-digit card number na makikita sa likod ng ating credit card. Nasa taas po iyan ng expiry date. And then ilagay natin dito ang expiry date ng ating card. And then dito sa baba ang ating birth date. At pagkatapos nating malagyan guys, ay i-click natin itong activate na dito sa baba. And then ilagay natin dito yung OTP na sinend ng Union Bank sa ating mobile number na nakarehistro sa ating Union Bank account. At pagkatapos niyan, ganito na po ang result, card activated. At pwede na daw natin gamitin itong ating credit card. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-monitor ang outstanding balance ng ating credit card. Balik po tayo dito sa dashboard. I-click lang natin itong add or manage. And then, click lang natin itong add account. And then, click lang natin itong add an existing account. And then, select account type. I-click lang natin itong box. And then, piliin natin itong credit card. And then, dito sa baba, ilagay natin ang ating 16-digit credit card number. Yung nasa likod ng ating credit card. At pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. And then, ilagay po natin dito ang one-time password or OTP na sinend ng Union Bank sa ating mobile number na inirehistro dito sa ating Union Bank account. Success! You have successfully added the following accounts to your profile. So ngayon guys, balik na po tayo sa ating dashboard. At ayan po, nakalagay na po ang aking credit card. So dito na natin ma-monitor kung magkano na ang ating outstanding balance. At itong sa baba, ito na po ang aking debit card guys. So sa makikita natin na wala pong laman ang aking Union Bank account. 63.64 pesos lang po. So kapag gusto nating makita ang mga detalye ng ating credit card, pindutin lang natin ito. At ayan na po ang aking pangalan, ang aking credit limit na 15,000 pesos. At dahil hindi ko pa ito nagamit, kaya zero pa po iyan ang aking last statement at ang aking minimum amount due. So ganun lang po guys. At lilinawin ko lang guys, wala pong tumawag na agent ng Union Bank sa akin ha. Hindi po katulad ng BPI na may voice call interview po. So yun po guys, pagkatapos ko pong inactivate ang aking credit card, ay kinabukasan ay nagamit ko na po ito. May binili po akong electric stove worth 1,600 at itong credit card ang ginamit ko. At wala na po siyang password guys or PIN. At ang bilis pa ng transaction guys. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. Abangan nyo lang po ang aking reviews and experience sa paggamit ko sa credit card na ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong video. Goodbye. God bless.